May umaamin. 1992-94. Wait lang. Bakit daw po tatakbo ng congressman ulit? Si Congressman Paulo Duterte, mga kababayan, sabi daw po kasi ng mama niya. Sino kalaban nito? Si Migs? Si Attorney Migs Nograles? Ano? O game. Bakit daw po tatakbo si Congressman Paulo Duterte ng pagka-congressman? Eh kasi nga, sabi daw po ng mama niya, Congressman, paliwanag mo nga. Wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Siguro po, bago yung putol nito, tinatanong nung reporter, no? Ba't hindi po kayo tumakbong Senado o senador? Kasi sagot niya, wala pa po sa plano ko yan kasi may isang term pa nga ako sa Kongreso. Pero mga bossing ang nakikita ko ho dyan, tinry nila, sumubok sila. Yung pong pagkakabigkas ng Vice Presidente Inday Sara Duterte, yung pagkakabigkas niya po na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. Subok po yun, testing the water po yun. Kung ano po yung magiging sagot ng mamamayang Pilipino. Kung okay ba, kung magiging positibo ba. Pag nagpositibo, tuloy-tuloy natin to. At dyan na nga din po sa serye na yan, mga kababayan, na bisto natin si Robin Padilla na hindi alam yung kanyang ginagawa. Biruin mo ba naman? Nagpasa ng ano tawag doon? Nga dyan? Paki-comment nga dyan. Nagpasa si Binoy nung law na yun. Nakalimutan ko kasi. Anti-dynasty. Ayan, wala pa nagko-comment, naalala ko na. Ng anti-dynasty. Tapos biglang sabi, okay po sa akin ang tatlong Duterte sa Senado. No? At least meron po akong mga kakampi, yung mga ganon. Biruin mo, nagpasa ka ng anti-dynasty law, tapos okay sa'yo, tatlong Duterte tatakbo sa Senado, o anti-dynasty bill. Di mo ba? Hindi po pinatok o hindi po pumatok sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, hindi ubra yan. Kung makita nyo ho, mga kababayan, no, yung top 12, no, hindi po lumulutang yung pangalang Paulo Duterte, hindi po lumulutang yung pangalang Baste Duterte, mga kababayan. Kaya, hindi na lang, balik na lang ako sa Congress. Kaso po, mga kababayan, no, natapatan ni Attorney Migs Nograles. Baby ko yan. Kaya lang, kinasal na po. Congratulations po, Attorney Migs Nograles, ha. Bagong kasal yan. No, natapatan. Nagdedelikado po ngayon si Paulo Duterte doon sa Congress. Nako, kailangan gumawa na kayo ng ipang-aalibay nyo. Dinaya kami! Ganun na. Diba? Ganyan po yung style nila. Hindi pa nag-e-election. May nakita kaming ganito, ganyan. Dinaya kami. Diba? Hindi, yung sa Senado, wala Hindi kinagat ng sambayan ng Pilipino Pero kung kinagat po yun, yung sinabi ni BP Sara, na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado, malamang po yan. Nakabalandra na po yung mga tarpaulin yan, mga bossy. Wala Kaya balik Kongreso. At delikado din siya doon sa Congress. Malakas po si Attorney Migs Nograles, mga bossy. Lalo pa, malaman ng mga kababayan nila doon, yung Davao naman pala, kumbaga, nagdo-doktor ng mga logbook. Di ba? Sinasabi nila, pinaka-safe sa Southeast Asia. Dinodoktor daw pala, sabi ni General Torre. Siyempre, magbabago isip ng mga na botante dyan. Naku, gusto natin yung totoong safe tayo. Hindi yung kunyarian lang. Pakinggan pa natin si Congressman Paulo Duterte. Ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang. So yun nga, sabi din ng mama ko na... Sabi naman pala ni mama mag-isang ka pa, akala ko kailangan kasi ng bayan. At least kay Congressman Paulo Duterte, mga kababayan, iba. No? Hindi na yung gas-gas na
Oh, nakita ko po ang panawagan ng sambayan ng Pilipino kasi na ganito, na kailangan nila ako kaya po napilitan akong tumakbo. Sabi ni Just Ride, "Mama's boy." Eh. Oh, sabi naman po pala nung mama niya, 'di ba? Oh, sabi ni mama, "Tumakbo ako ng congressman." So, yun nga. Sabi din ng mama ko na tapusin mo yung yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. Ay, ayan ha. Narinig nyo mga bossing, ano sabi niya? Sa 2028 po, sir, may plano po ba tayo tumakbo? Bilang senador yan mga kababayan Bilang senador, wala. Ano daw po ang gagawin niya? May plano akong mag-retire. Alright. Oo, retire. Sinabi na din ng mga dating pangulo yan No, magre-retire na ako. Tapos biglang pagdating po ng panahon ng 2028, biglang babanat. Magre-retire na po sana ako Kaso nakita ko yung mga sambayan ng Pilipino lumalapit sa akin. Tumakbo daw ako, kailangan daw nila ako. Sabi ni Diaz. Sabi ni Diaz Mar Nestle. Sabi ng mama niya. Hindi pa siya. Tuloy. Ngayon, di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Ayan. Yung pagtakbo po naman ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yung pagtakbo ng dating Pangulong Duterte, ang kita ko dyan dapat senador din ho yan Kasi pasok siya Sok pa siya doon sa top 12 mga bossing. Hindi naman po natin pwedeng isang tabi o i-disregard. Meron pa din pong mga DDS, mga kababayan. Kayang ipasok sa top 12 dyan si dating Pangulong Duterte. Pero bakit inisiang tabi niya yon? Kasi posible po na mawala ang Davao sa kanila. Bakit ho? Kung ang tatakbo, kayo sagutin nyo dyan. Kunyari, taga Davao kayo. Makita nyo, ang maglalaban sa mayor, si Baste Duterte at si Carlo Nograles, mga kababayan. Tapos kayo, alam ninyo yung mga naging issue sa Davao. No, alam ko yun. Sino po ang pipiliin nyo? Si Baste o bagong Carlo Nograles, mga kababayan? Yung talagang mambabatas o yung mukhang mambubutas? Diba? Siyempre, mapapapili. Naalarma sila, mga boss. Wait lang. Although mananalo ako bilang senador, no? Delikado. Delikado yung Davao. Nakala mo pag-aari nila. Delikado yung Davao. Baste, hindi mo kakayanin yan. No? Sa Gedli ka. Ano ba tinatakbo ni Baste ngayon? Parang wala no? Wala, di ba? Parang wala kundi ako nagkakamali. Paki-comment nyo na lang po dyan. Sa Gedli ka. Tatalunin ka nito. Sa Gedli po si Baste, mga kababayan. Tapos, si dating Pangulong Duterte ang tumakbo bilang mayor. Siguro baka iniisip nila, ayan, at least, kayang-kaya. Tumatakbong vice ni Digo. Para kung sakali, eto hindi ko pinapanalangin na mapadali ang dating Pangulong Duterte dahil po madami ang nagre-request na wag nyo ipanalangin na mapadali ang dating Pangulong Duterte. Kasi gusto namin na pagbayaran niya muna dito sa lupa. No? Yung mga ginawa. So kung sakali na may mangyari, hindi naman po sa atin na talagang matanda na po ang dating Pangulong Duterte. At yung mga ganyang edad po, mga kababayan, kumbaga malapit na din ho. No? So pagka may nangyari, taas, angat si Baste. Ganun ba yung nila? Ganun yung iniisip nila? Pero ang iniisip ko po talaga dyan, mga bossing, sinacrifice nila yung Senado, no? Sinacrifice nila yung Senado para wag mawala yung Davao. Pero madami hong nagsasabi, Mark, taga Davao kami. Taga Davao ako.
no? Pero tagilid daw po si dating Pangulong Duterte kay Carlo Nograles. Sabi ko, ano dahilan? Eh, tignan mo na lang kung ano yung mga nabubuko sa Davao. May mga doktoran, doon mismo sa munisipyo, 37 na nagtatrabaho sa munisipyo, positibo. Oh. Tapos yung mga birth certificate, doon mga nanggagaling. Oh. Ayaw ng mga taga Davao ng ganun. 'Di ba? Kaya yung sinasabing dati akala namin safe talaga kami. Yung pala dinodoktor daw sabi yung yung mga logbook. Oh. Oh, sabi ko naintindihan ko na alam niyo pala yung mga nangyayari doon. O, di ho ba? O, tapos ano pa? Tuloy mo nga. Sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Hindi naman daw po maganda ang samahan ng mga Nograles, no? Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1990. Oo, ginawa daw siyang, yun nga, yung sinabi niya, no? Kailan? 92, 94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila eh. Oh, yung pala. Baka naman talaga. I did not consider them as my friends, ma'am. Yes, tatay ko lang. Mula namang dito. Pero madami din hong no, si Pulong, madami din hong dapat sagutin, mga kababayan. No? Sabi ni Just Vincent, ayan o. Madami din hong dapat sagutin, mga kababayan, si Paulo Duterte. No? Na ano po, yung paglabas nga ng mga tato hindi niya talaga ginagawa eh. Si Baste, pasok Baste, sabi ni Just Right, aba, nagpupuyat ka. Oh. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung Vice Mayor attack. Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon sabi ko, wala kaming ayuda. Oh, yun pa, yung si Manscarpio, si Pulong Duterte, yung mga ganong tanong ho, mga bossing. O, yung tato, sabi ni Jordan G. Yung magnetic lifter. Ay, nako Lord. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Ano daw? Ito? Alis. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992, 94. Baka nga. Di ho ba, mga kababayan? Ay, nako. O, anyway, mga bossing, no? At least, naipakita namin sa inyo yung mga pangyayari, yung mga kaganapan po, no? Sa mundo ng politika diyan sa Pilipinas. Sabi ni Sir Archie Beroya, mawawala ang Davao kung si Baste vice. Kung di Baste ang vice. So, anyway, mga kababayan, mamayang umaga po, naka-live tayo, o bukas ng umaga, naka-live tayo, alas 9 ng gabi po. Ano ba talaga, Mark? Alas 9 ng gabi sa amin yun, no? Tapos alas 10 ng umaga dyan sa inyo. Okay? So magpapaalam muna ako. Maraming salamat. Shiro Kansaki, Sir Archie Beroya, Frozen Soul, Just Right, Just Vincent, Maria, Emeline Yap. Mukhang mabait naman si Pulong kaysa kay Baste. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.